Ako ang kaisa-isang naiiba sa mundo ng cultivation. Dahil habang tumataas ang tunay kong level, mas bumababa naman ang ipinapakita kong cultivation. Sa mata ng iba, isa lang akong tagapagwalis, na nasa chi-refining stage sa loob ng 10 taon. Hanggang sa humarap ang sekta sa bingit ng pagkawasak, napilitan akong kumilos. Gamit ang aking chi-refining cultivation, wala akong nagawa kundi wasakin ang Heavenly daw sa isang pitik lang. Ang Heavenly daw, wala lang pala. Natalo ng isang mortal ang Heavenly daw. Paanong posible to? Ay ito ba talaga yung duwag kong senior brother? Pero hindi ko naman sinasadyang itago ang lakas ko para magpanggap na mahina para lang man lamang. Ito ay dahil natuklasan ko na ito ay isang baluktot na mundo ng cultivation. Mayroong isang batas dito na walang sino mang nakakaalam. Iyon ay, ang mga nasa mataas na antas ay tiyak na mamamatay. Ang lahat ng cultivator sa mundong ito ay mga magnanakaw. At ang mga magnanakaw ay dapat mamatay. Hindi. Bawat 1,000 taon, magsasagawa ang Heavenly daw ng isang malawakang paglilinis. Lahat ng cultivators na may level na mas mataas sa nascent soul stage ay bigla na lang maglalaho, o kaya'y magiging abo sa gitna ng isang lightning tribulation. Akala ng lahat, nabigo lang sila sa kanilang ascension. Pero ako lang ang nakakaalam. Silang lahat ay kinain ng Heavenly daw. Yung mga matataas na Emperor at Supreme. Sa mata ng Heavenly daw, para lang silang mga baboy na pinataba para katayin. Ang mga level ng cultivator, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ay nahahati sa chi refining, foundation building, golden core, nascent soul, spirit transformation, void refining, at body integration. Mahayana, at tribulation crossing. Ngunit itong kakaibang reverse wheel sa katawan ni Luchen ay sumusunod sa isang ganap na kabaligtarang loika. Habang lumalakas ang tunay niyang cultivation, mas bumababa ang ipinapakita niyang level. Sa kabilang banda, kung talagang wawasakin niya ang kanyang kapangyarihan at magsisimulang muli, ang ipapakita niyang level ay patuloy na tataas. Ang sementeryo sa likod ng bundok ng Green Cloud Sect. Dito, hindi lamang mga mortal ang nakalibing, kundi pati na rin ang hindi mabilang na mga cultivator na namatay sa mga labanan sa mundo ng cultivation. Napakakapal ng masamang enerhiyang yin na halos hindi na ito malusutan. Ang mga ordinaryong disipulo, kahit dumaan lang, ay kailangang magdikit ng 2 agimat na pantaboy ng kasamaan. Sa takot na madikitan ng masamang enerhiya. Ngunit sa sandaling ito, sa harap ng isang bagong hukay, isang binatang gasgasan ng damit ang walang tigil sa pagpapawis na parang ulan. Huminto si Luchen sa kanyang ginagawa. Itinuwid niya ang kanyang likod at ginamit ang manggas ng damit niyang hindi mo na malaman kung dati bang kulay abo o puti. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Walang magawa siyang tumingin sa loob ng hukay. Sa katawan na matagal nang walang buhay, pabulong-bulong siyang nagmumura. Ang mga cultivator sa antas na spirit transformation sa panahong ito. Bakit mas matigas pa sa 10,000 taong Zuantay, ang mga buto? Kalahating oras ko na itong sinusunog. Pero ni isang pirasong balat, hindi man lang natuklap. Nakahiga sa hukay ang isang matandang lalaking nakaitim na roba. Kahit malamig na ang kanyang bangkay, sa paligid ng kanyang katawan, mayroon pa ring umiikot na madilim na pulang liwanag na nakakakilabot. Iyon ang natitirang pananggalang na aura ng isang makapangyarihang cultivator sa antas na spirit transformation pagkamatay nito. Alam mo, maayos na ang buhay mo bilang elder ng Zuxia Sect. Pero kailangan mo pa talagang pumasok ng patago sa Qingdian Sect namin sa kalagitnaan ng gabi. Para lang nakawin yang walang kwentang pamamaraang Changchun. Kung magnanakaw ka na rin lang, dumaan ka pa talaga sa taniman ko ng gulay. At sinira mo pa ang mga bagong tanim kong sibuyas. Sino pa ba ang papatayin ko kundi ikaw? Napabuntong hininga si Luchen. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang hintuturo. Sa dulo ng kanyang daliri, nabuo ang isang maliit at hindi kapansin-pansing apoy na kulay asul. Ang apoy na ito ay mukhang mahina, na parang kayang tanggayan ng isang bugso ng hangin. Ngunit sa sandaling lumitaw ito, ang masamang enerhiyang yin sa paligid, sa layong 100 li, ay biglang naglaho. Mula sa alabok ka babalik. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang magsanay ng ganitong kitigas na pamamaraan. Nakakaaksaya ng panggatong, sa isang pitik ng daliri ni Luchen. Ang maliit na asul na apoy, ay marahang lumapag sa katawan ng matandang nakaitim. Sa isang iglap lamang, ang tila hindi masisirang katawan ng cultivator sa antas na spirit transformation. Naging isang tumpok ng kulay abo at puting pulbos. Nasayahang tumango si Luchen. Ang kanyang mga kilos ay tuloy-tuloy at walang kahirap-hirap. Halata na, hindi ito ang unang beses niyang ginawa ang pagbubura ng lahat ng bakas. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, huminga siya ng malalim. Gaya ng nakasanayan, tumingala siya sa itaas ng kanyang ulo. Sa ere ay may nakalutang na isang linya, ng maliliit na gintong salita na siya lang ang nakakakita. Ang kasalukuyang antas ay nagpapakita ng ikatlong antas ng chi refining, 79%. Agad na naging balisa ang itsura ni Luchen. Mas matindi pa ang takot niya kaysa noong una niyang makita ang bangkay. Anak nang, bakit tumaas na naman? Ipinikit ni Luchen ang kanyang mga mata.
Nagmamadali niyang sinuri ang loob ng kanyang dantian. Nakita niya sa kaibuturan ng kanyang dantian ang isang dambuhala, sinauna, at pinagdaanan na ng panahong gulong. Nadahan-daang umiikot ng paatros. Sa ibabaw ng gulong, ang dating napakalawak na parang karagatang gininto ang espiritual na dagat. Dahil sa enerhiyang nagamit niya kanina, ay bahagyang umalon. Itinaas ni Lu Chen ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay tumagos sa makakapal na madilim na ulap, patungo sa kalaliman ng kalangitan. Doon, sa ikasyam na langit na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. May malabong imahe ng isang dambuhala at hindi nakikitang mata na nagmamasid. Iyon ang batas ng kalangitan. Masyadong malakas ang ginamit kong Annihilation Nether Fire kanina. Ang kadalisayan ng espiritual na enerhiya ko ay tumaas na naman ng bahagya. Kung magpapatuloy ito, kapag nag-breakthrough ako sa Mahayana stage ng totoong realm, ang ipapakitang antas ay babagsak sa ikalawang antas ng Chi Refining. Mas magiging ligtas ngayon. Pero ang problema ay, ang pagbabago ng enerhiya sa proseso, ay madaling mapapansin ng batas ng kalangitan. Sinabunutan ni Lu Chen ang kanyang magulong buhok sa sobrang pagkabagabag. Ang ibang tao ay nag-aaral ng cultivation para lumakas. Habang ako ay nag-aaral ng cultivation para pigilan ang paglakas ko. Hindi pwede to, kailangan kong umuwi at matulog agad. Para mawala sa pamamagitan ng pagtulog ang kaunting antas na nadagdag sa akin. Masyadong delikado, talagang napakadelikado. Itinaas niya ang pala. Ang sirang lalagyan ng alak sa kanyang baywang ay umuugoy-ugoy. Pasuray-suray siyang naglakad patungo sa tarangkahan ng sekta sa bundok, bilang isang tanyag na matuwid na sekta sa loob ng 1,000 milya. Sakop ng Qindian sect ang 72 spiritual peak, napapalibutan ng mga ulap at hamog, at umaalingaw ang huni ng mga tagak, isang tunay na makalangit na tanawin. Ang Zishu Peak kung saan naroroon si Lu Chen. Ang siyang pinakamaralita sa 72 peak, dahil 3 tao lang ang nakatira rito. Ang maestro nilang laging nag-iisang nagsasanay, na hindi mo alam kung buhay pa o patay na. Isang junior sister na laging iniisip kung paano maibabalik ang kadakilaan ng Zishu Peak. At ang karangalan nito, at may isa pa, siya, ang senior brother na walang pag-asa. Kalalakad pa lang ni Lu Chen sa kalagitnaan ng bundok, nang makarinig siya ng malakas na pagtatalo sa unahan. Su Qing, huwag kang maging walang hiya. Ang bahagi ng Spirit Stones para sa buwang ito, walang karapatan ang Zishu Peak ninyo na kunin ito. Pinaglalaroan niya sa kanyang kamay ang ilang piraso ng mababang uring Spirit Stones. Ang malandi niyang tingin ay gumagala sa katawan ng dalagang nasa harapan niya. Zhao Hu, ayon sa patakaran ng sekta, bawat peak, gaano man karami ang miyembro, ay mayroong batayang bahagi. Anong karapatan mong ipagkait ang sa amin? Dahil lang puro basura kayo sa Zishu Peak ninyo. Yang multo ninyong maestro, 10 taon nang nagkukulong at hindi lumalabas. Malamang bulok na ang mga buto noon. Yang senior brother ninyong si Lu Chen, 10 taon na sa sekta. Pero nasa ikatlong antas pa rin ng Chi Refining. Masahol pa sa aso, ang ibigay sa inyo ang mga Spirit Stone ay isang pag-aaksaya lang ng yaman. Ang lakas ng loob mong latin si senior brother. Si senior brother, nag-iipon lang siya ng lakas. Mas masipag siya kaysa sa inyong lahat. Masipag, hahaha. Masipag matulog, kamo, hahaha, o baka masipag mamulot ng basura sa libingan ng mga patay. Nakita ko pa nga siya kahapon sa paanan ng bundok. Nakikipagagawa ng manok sa isang hamak na mortal. Ipinahiya ni Jian daw tayong mga cultivator. Hahaha, nanginginig sa galit si Su Qing. Klang, hinugot niya ang kanyang mahabang espada. Itinutok niya ang dulo nito kay Zhao Hu. Hindi ko hahayaang latin mo ang senior brother. Kung hindi, ano? Sa lakas mong yan na nasa foundation establishment stage ka pa lang. Gusto mo pa akong labanan? May pang-aalipustang iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Isang malakas na puwersa ang direktang tumama sa espada ni Su Qing. Dahil bata pa si Su Qing, mababa pa ang kanyang cultivation. Namanhid ang kamay niya sa tindi ng lakas. Napatras siya ng ilang hakbang. At muntik ng matamba. Dahil gusto mong lumaban, senior brother. Tuturuan kita ng leksyon para sa walang kwenta mong senior brother. Nang tamang asal. Ngumisi si Zhao Hu. Isang bowl ang apoy na kulay pula ang nabuo sa kanyang palad. At walang awang ibinato ito kay Su Qing. Sa bingit ng kapahamakan, isang aninong maalikabok ang lumitaw. Hindi malaman kung saan ito sumulpot. Tila ba siya nadulas, nawalan ng balanse ang kanyang buong katawan. At patagilid na bumagsak papunta kay Zhao Hu. Napakalampa tingnan, pero ang direksyon ng kanyang pagbagsak ay saktong-sakto sa tagiliran ni Zhao Hu. Iyon ang kritikal na punto ng lahat ng cultivator kapag naglalabas sila ng kapangyarihan. Bugs, ang balikat ni Lu Chen, ay malakas na bumangga sa baywang ni Zhao Hu. Sa sandali ng kanilang pagdidikit, isang puwersang sinliit lang ng hibla ng buhok, pero sukdulang siksik na nakatagong enerhiya, ang agad na pumasok sa katawan ni Zhao Hu. Si Zhao Hu na kanina'y napaka-agresibo. Ang tanging naramdaman, ay para bang binangga ng isang sinaunang dambuhalang toro ang kanyang baywang. Ang spiritual energy sa kanyang katawan ay biglang bumaliktad ang daloy. Hindi pa man niya napoproseso ang nangyari. Ang buo niyang katawan ay parang saranggolang naputol ang PC. Tumilapon siya ng paatros. Nagbuga siya ng dugo habang nasa himpapawid. At bumagsak ng malakas sa lupa. Agad siyang nawalan ng malay.
Ang bolang apoy sa kanyang kamay ay kasama ring naglaho. Naging isang hibla na lang ng asul na usok. Buong paligid ay nabalot ng katahimikan. Lahat ay tulalang nakatingin sa nangyayari. At ang salarin na si Luchen ay kasalukuyang nakadapa sa sahig, habang hinihilot ang kanyang tuhod. At panay ang daing ng, aray. Ang sakit-sakit. Sino ba namang walang modo? Ang naghagis ng bato sa gitna ng daan. Aray, ang likod ko. Hirap siyang tumayo. Ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit. At tulirong tumingin sa walang malay na si Jiaoho. Pagkatapos ay tumingin din sa mga taong nakatulala. Anong nangyari kay Junior Brother Jiao? Nawala ba sa kontrol ang kapangyarihan niya habang nagsasanay? Sabi ko na nga ba, hindi dapat masyadong mainitan ang ulo ng mga kabataan. Nakakasama yan sa katawan. Kuya, paano ka? Galing lang ako sa likod ng bundok, namitas ng mga ligaw na gulay. Gutom ka na siguro, junior sister. Babalik na tayo, ipagluluto ka ni kuya ng lugaw. Nagkatinginan ang mga disipulo sa paligid. Anong nangyari doon? Nadapa si Jiaoho. Mukhang sa kritikal na sandali pa ng pagsasanay ni Jiaoho. Tapos nabangga pa siya ng walang kwentang si Luchen kaya nawala sa kontrol ang enerhiya niya. Sobra naman ang swerte niya. Hindi makapaniwalang natalo ng basurang si Luchen si Jiaoho. Hindi pinansin ni Luchen ang bulong-bulungan ng mga tao. Hinayla niya ang tulala pa ring si Suching at nagsimulang maglakad paakyat ng bundok. Tara na. Huwag mo nang tingnan, nakakahaway ang pagkawala sa kontrol ng kapangyarihan. Habang tinitingnan niya ang likod ng lalaking nasa harapan niya, ang kanyang kuyang tila pagewang-gewang maglakad. Isang di maipaliwanag na pighati ang namuo sa kanyang puso. Kuya, mahinang tawag ni Suching. Bakit? Hindi man lang lumingon si Luchen. Nakatutok pa rin sa pag-aaral ng isang damo sa gilid ng daan. Sa susunod, huwag ka nang bumaba ng bundok. Magsisikap akong magsanay para protektahan ka. Kapag naabot ko na ang Golden Core Stage, wala nang mangangahas na apihin ang ating Purple Bamboo Peak. Sige. Kung ganoon, aasa na lang si kuya sa iyo para buhayin siya. Ang sarap pala ng buhay, Pogi. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad. Pero sa sandaling pagtalikod niya, ang ngiti sa kanyang mga mata ay biglang nagyelo. Matagal nang sakop ng kanyang divine sense ang buong Chindian sect. Kanina lang, nakaramdam siya ng isang mapanuring tingin. Mula sa isang invisible na sasakyang panghimpapawid na 10,000 metro ang taas sa kalangitan. Ang tingin na iyon ay malamig at malagkit. May kasamang malinaw na intensyong pumatay. Mga especially iya bato ng Heavenly Demon Cult. Mukhang ang pagkamatay ng matandang halimaw na nasa spirit transformation stage kagabi ay nakaakit pa rin ng atensyon ng ilang mga langaw. Dahil nandito na rin lang kayo, huwag na kayong umalis. Sakto, kulang pa ng pataba ang hardin ko ng gulay. Chindian Sect, Purple Bamboo Peak. Ang spiritual peak na ito na minsang naging maluwalhati, ngayon ay sira-sira na ang karamihan sa mga gusali. Sa training ground na tinubuan na ng mga damo. Ilang ligaw na manok ang payapang naglalakad-lakad. Pagbalik sa kanilang tirahan, sanay na nagsindi ng apoy si Luchen at naglagay ng kaldero. Hindi naman talaga siya nagluluto ng kung anong lugaw na gawa sa ligaw na gulay. Sa halip, mula sa ilalim ng kanyang storage bag, kumuha siya ng isang piraso ng malinaw na parang kristal na laman. Ito ang lomaw ng isang 6th rank demonic beast, ang Raging Wind Beast. Naglalaman ito ng napakalakas na puwersa ng chi at dugo. Junior sister, may dagdag na pagkain. Inihagis ni Luchen ang karne sa kaldero. Nagdagdag din siya ng ilang halaman na mukhang tuyong damo. Pero sa katunayan ay 5th grade spirit medicine na dragon beard roots. Ilang sandali lang, kumalat na ang mabangong amoy. Nakaupo si Suching sa isang maliit na bangko sa gilid, habang nakahawak sa kanyang pisngi at pinapanood ang abalang si Luchen. Sanay na siya, kuya, pero nakakakuha siya ng mga kakaibang karne mula sa gubat. Kahit na sinasabi ni kuya na napulot lang niya. Pero sa tuwing matatapos siyang kumain, nararamdaman niyang dumadaloy ang spiritual energy sa kanyang katawan. At bumibilis ng husto ang kanyang pagsasanay. Kuya, kailan kaya sa tingin mo lalabas si Maestro sa kanyang seklusyon? Isang buwan na lang, at gaganapin na ang malaking kompetisyon ng sekta. Sinabi ng sect leader, na kung walang makakapasok sa top 100 mula sa ating Zishu Peak sa pagkakataong ito, tatanggalin na ang pangalan ng ating peak, at isasama na lang tayo sa ibang peak. Di maganda kung tanggalin. Hindi na natin kailangang magbayad ng 100 spirit stones para sa management fee kada buwan. At makakalibre pa tayo sa kainan. Kuya, tungkol ito sa dignidad. Ang Zishu Peak ang pinaghirapan ni Maestro. Kung may pinaghirapan niyang matandang yun, hindi sana siya magtatago sa seklusyon sa loob ng 10 taon para lang takasan ang mga utang niya. Bukod pa riyan, sa kompetisyon ngayon. Balita ko, darating din daw si Xiao Chun. Nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang natigilan ang tingin ni Luchen. Xiao Chun, ang saint ng Tiandao sect, ang pinakamalakas na sekta sa Kankyong domain. Kilala bilang isang pambihirang henyo na minsan lang sa 100 taon kung isilang. Ipinanganak siyang mayroong isang pares ng gintong matang nakakakita ng katotohanan. Kayang makita ang lahat ng kasinungalingan sa mundo.
Hindi lang siya ang kinatatakutan ni Su Qing noong bata pa ito. Isa rin siya sa mga taong pinakakinababahalaan ni Lu Chen sa kasalukuyan. Hindi dahil sa kung gaano kalakas si Xiao Chun, kundi dahil nakakainis ang mga mata ng lalaking yun. Kahit natiwala si Lu Chen na ang pagbabalat kayo ng kanyang reversal wheel, ay hindi kayang makita maging ng mga makapangyarihan sa antas ng tribulation. Pero kapag kaharap na ang ganitong klaseng mga mata, mayroon pa ring isa sa 10,000 tsansa na mabuking siya. Anong gagawin niya rito? Makikipag-date. Nandito siya para imbestigahan ang kaso ng nawawalang elder ng Bloodfin sect. At para mag-propose sa akin. Mag-propose sa'yo, kahit na maganda ka. Hindi naman siguro sapat yun para ang saint ng Tiandao sect. Naglakbay pa siya ng napakalayo para lang mag-alok ng kasal. Ang totoo niyan, habol niya ang kambal na espadang Ziking ng ating Zishu Peak. Iyon ang kayamanang iniwan ng ating ninuno bilang proteksyon ng ating sekta. Tanging ang tagapagmana lang ng Zishu Peak ang makakagamit niyan. Gusto niyang gamitin ang kasal para masakop ang Zishu Peak. Pinunasan ni Lu Chen ang kanyang bibig. At kumalma ang kanyang itsura. Oh, kaya pala, dahil lang pala sa dalawang sirang espada na yun. Ang kambal na espadang Ziking. Naalala ni Lu Chen. Parang ginamit niya yun bilang kutsilyo sa paghiwa ng gulay sa loob ng ilang taon. Kinalaunan, pumuro lang mga yun. Kaya itinapon niya sa banta ng mga kalakal na bakal sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok. Inaalikabok na lang siguro doon. Kung ayaw mong magpakasal, di wag. Ano bang big deal dyan? Kung talagang hindi na kaya, itatakas kita. Napakalaki ng mundo. Pwede tayong pumunta sa mundo ng mga mortal at magpayaman. Di ba ang saya nun? Hindi ako tatakas. Sasali ako sa malaking kompetisyon. Gusto kong talunin si Xiao Chun ng patas sa entablado. Para malaman niya na hindi basta-basta ang Zishu Peak. Tiningnan ni Lu Chen ang kanyang nakababatang kapatid na puno ng determinasyon. Biglang sumakit ang ulo niya. Talunin si Xiao Chun. Bunso, yang si Xiao Chun ay nasa rurok na ng lakas ng Golden Core. Isang hakbang na lang, papasok na siya sa nascent soul stage. Samantalang ikaw, isang baguhan na kara-rating pa lang sa foundation building stage. Kaya kanyang patayin sa isang bahing lang. Ang pinakamalala pa, ayon sa mga patakaran ng sekta. Kung gustong panatilihin ng Zishu Peak ang pangalan nito, maliban kay Su Qing, kailangan din niyang sumali bilang pinakamatandang disipulo. At hindi siya pwedeng matalo ng kaiyahiya. Hindi ko na yata kakayanin ang buhay na to. Isang utos mula sa sect master. Pagkalipas ng 3 araw, bubuksan ang lihim na lupain ng nakatagong dragon. Ito ang magiging lugar para sa unang yugto ng malaking kompetisyon. Lahat ng disipulo na nasa 2 antas ng Chi Refining o mas mataas pa ay kailangang sumali. Ang sino mang lumabag ay ititiwalag sa sekta. Nagkadurog-durog, 2 antas ng Chi Refining o higit pa. Sakto, nasa 2 antas ako ng Chi Refining. Tiningnan ni Lu Chen ang mga salitang, buwisit na 2 antas ng Chi Refining, sa itaas ng kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, kinamuhian niya ang sarili kung bakit hindi siya totoong inutil. Kung ang nakalagay ay 2 antas ng Chi Refining. Di ba't magkakaroon na ako ng lehitimong dahilan para tumakas sa klase? Pagsapit ng gabi, sa tabi ng malamig na lawa sa likod ng bundok ng Purple Bamboo Peak. Nakaupong nakadekwatro si Lu Chen sa tubig ng lawa. Tagos sa buto ang lamig ng nagyayelong tubig ng lawa. Ngunit hindi nito mapigilan ang nagwawalang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Dahil hindi ko naman ito matatakasan, kailangan kong gumawa ng sapat na paghahanda. Hidden Dragon Mystic Realm. Naaalala ko ang lugar na iyon. Tila doon nakakulong ang isang sinaunang mabangis na hayop. Isang hibla ng natitirang kaluluwa ng isang Heaven Swallow ang Sparrow. Para sa iba, ang lugar na iyon ay isang lugar ng pagsubok. Pero para sa akin, para itong isang bambang seisabog. Kung sakaling magkamali ako sa loob ng Mystic Realm, at gumamit ng sobrang lakas, diretso kong pasasabugin ang buong Mystic Realm. Nako, malaking problema yon. Kailangan kong makaisip ng paraan. Para eksaktong makontrol ang lakas ko sa paraang sapat lang para manalo. At manalo sa paraang napakahirap at napakatuso. Sa isang iglap ng isip ni Lu Chen, ang reverse roulette sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang bumilis ang pag-ikot. Sinimulan niyang subukan ang isang napakadelikadong pamamaraan. Maselang pagkontrol ng lakas. Naglagay siya ng 79,979 na selyo sa kanyang mga meridian. Bawat selyo ay parang isang balbula. Mahigpit na kinukulong ang kanyang malakaragatang lakas ng combination stage. Nag-iwan lang ng napakaliit na siwang. Para hayaang damaloy ang espiritual na enerhiya ng patak-patak. Sa ganitong paraan, siguro sapat na. Hanggat hindi ko aalisin ang mga selyo, ang lakas na kaya kong ilabas, ay mananatili sa antas ng Great Perfection of Chi Refining. Kahit na gustuhin ko pang magpakawala ng buong lakas, hindi ko ito magagawa. 10,000 metro sa kalangitan. Ang hindi nakikitang lumilipad na barko ay nakalutang na parang isang multo. Sa kubyerta ng lumilipad na barko, nakatayo ang isang binatang nakasuot ng puting robe na kasing kulay ng buwan. Ang kanyang mukha ay napakakisig, halos parang isang demonyo. Mayroong isang patayong pulang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Iyan ang anyo nito kapag hindi pa bukas ang Heavenly Eye. Siya si Xiao Chun. Young Master, naimbestigahan na po.
Ang presensya ng Elder mula sa Bloodfin sect kagabi. Ang huling lugar kung saan ito naglaho, ay dito mismo sa likod ng bundok ng Green Cloud sect. Walang anumang bakas ng labanan sa lugar. Tanging isang napakahinang bakas ng fire-type spiritual energy ang naiwan. Mahina. Kayang sunugin hanggang maging abo ang isang cultivator na nasa nascent soul stage sa isang iglap. Kahit ang kaluluwa niya ay hindi makakatakas. At tinatawag mo yang mahina. Pasensya na po sa aking kakulangan. Pero ang natirang enerhiya ay tunay ngang nasa level lang ng isang nasa chi refining stage. Kakaiba yan. Hindi kakaiba. Ang tunay na kadakilaan ay nasa kasimplahan. Bumabalik ito sa pinakapayak nitong anyo. Ang makontrol ang kapangyarihan sa ganitong antas. Nangangahulugang ang level ng gumawa nito ay malayong malayo na sa ating kayang maunawaan. Tila tumagos ang kanyang paningin sa kadiliman. At tumuon sa gilid ng nagyayelong lawa, sa isang anyo na tila pangkaraniwan lamang. Iyang taong naliligo ay ang head disciple ng Purple Bamboo Peak, si Lu Chen. Ayon sa impormasyon, ang taong ito ay isang ganap na walang kwenta. 10 taon na sa sekta pero wala pa ring nararating. Duwag ang pagkatao, at takot mamatay. Isang walang kwenta. Kayang magbabad sa ganito kalamag na lawa ng 2 oras, nang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. Kahit na ang isang cultivator na nasa foundation building stage, dapat ay nanigas na sa lamig ngayon. Natigilan ang matandang nakaitim. Mabilis niyang ginamit ang kanyang lakas espiritu para tumingin. At agad siyang namutla sa gulat. Ang nagyayelong loang ito ay gawa sa natunaw na 10,000-year-old black ice. Paano niya nagawa iyon? Lalo itong naging interesante. Ang pulang marka sa pagitan ng mga kilay ni Xiao Chan ay bahagyang kumaibot. Kung hindi siya isang henyo sa body cultivation, napakalakas ng kanyang pangangatawan. Maaaring mayroon siyang makapangyarihang gamit na nagpoprotekta sa kanya. O kaya naman, siya na ang kakaibang nilalang na hinahanap natin. Ipasa ang utos sa pagsubok sa mahiwagang lugar na ito. Bigyan ng espesyal na atensyon itong si Kuya Lu Chen. Gusto kong makita, kapag ginipit natin siya ng husto, kung magiging isa siyang kaawa-awang talunan, o magiging isang dragon. Masusunod, tinanggap ng matandang nakaitim ang utos at umalis. Sa gitna ng malamig na lawa, biglang bumahing ng 7 beses si Lu Chen. Hatsing. Sino kayang bumabanggit sa pangalan ko? Kaninang-kanina lang, naramdaman ko na naman yung pakiramdam na tila tinititigan ng isang ahas. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng pagmamanman. Mas parang laro ng pusa at daga. Mukhang mahihirapan na akong hindi mapansin sa malaking paligsahang ito. Kasabay ng kanyang pagtayo, biglang kumulo ang ibabaw ng malamig na lawa sa paligid niya. At naging makapal na puting hamog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa gitna ng puting hamog. Ang dati niyang tamad at walang siglang tingin, ngayon ay kasing talam na ng bal-araw. Dahil pinipilit niyo akong umarte. Sige, bibigyan ko kayo ng isang magarbong palabas. Sa training grounds ng Chindian sect, ngayong araw, punong-puno ng sigawan at hiyawan ang plaza. Libo-libong disipulo ang nakapila sa paligid ayon sa kanilang peak. At sa gitna ng plaza, may 10 malalaking entablado na nakalutang. Bawat isa ay gawa sa purong bakal. At puno ng mga ukit ng depensibong mahika. Kasabay ng isang mahabang tunog ng kampana. Ang malakas at malalim na boses ng sect master ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang paligsahan ng sekta ay opisyal nang magsisimula sa unang round ng elimination. Si Lu Chen ay nakatago sa isang sulok ng Chaizu Peak. Hawak pa rin ang kanyang tanyag na sirang sisidlan ng alak. Walang ganang umiinom ng malamig na tubig. Kuya, kailangan mong galingan, ha? Kahit isang panalo lang. Mapapanatili na natin ang pangalan ng ating peak. Huwag kang mag-alala. Para sa kabuhayan natin, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Pero sa isip niya, nagpaplano na siya. Sa unang laban, kung makakatapat ako ng nasa 8 o 9 na level ng chi refining, hihiga na lang ako agad at magkukunwaring himatay. Kung makakatapat naman ako ng nasa foundation establishment stage, bago pa man ako umakyat sa entablado, susuka na ako ng dugo. Sasabihin kong bumalik ang dati kong sugat. Ang pinaka-importante sa lahat ay, kahit matalo, may karangalan pa rin. Dahil mahina na raw ang katawan. 3 entablado, 12 laban. Lu Chen ng Purple Bamboo Peak laban kay Zhang Dabiao ng Raging Fire Peak. Si Zhang Dabiao, yung muscle maniac na nasa peak ng chi refining. Hahaha, ang malas naman ng walang kwentang si Lu Chen. Pusta ako ng 10 spirit stones. Hindi tatagal ng 3 segundo si Lu Chen. Nang marinig ni Lu Chen ang pangalang iyon, bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang labi. Peak ng chi refining. Ayos, ang kalaban na puro lakas lang at walang utak, ay perpektong kasabwat para sa eksenang tatalsik sa isang suntok lang. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Sinadya pa niyang matisod, kaya naman nagsigawan at nang-asar ang mga manunood. Si Zhang Dabiao ay nakatayo na parang isang toring bakal. Nakahubad ang kanyang pang-itaas, at litaw na litaw ang mga nag-uumapaw niyang muscle. May nanggagaling na nakakapasong aura sa buo niyang katawan. Habang tinitingnan ng payat na si Lu Chen na mukhang sisiw sa kanyang harapan. Ngumisi si Zhang Dabiao, pinatunog niya ang kanyang mga kamao na para bang mga bato. Hoy, bata, tatalon ka ba dyan pababa ng kusa? O gusto mong si Lolo pa ang maghagis sa'yo?
Senyor, dahan-dahan lang po. Tatayo lang ako rito para suntukin mo. Pwede bang, dahan-dahan lang? Sa may grandstand, si Xiao Chun ay maayos na nakaupo sa VIP section. Pinaglalaroan niya sa kanyang kamay ang isang jade slip. Hindi niya ibinukas ang kanyang mga pambihirang mata. Malamig lang niyang sinulyapan ang entablado. Yan pala si Lu Chen. Mahina ang hininga, pasuray-suray ang paglakad, isang ang walang kwenta. Young Master, tungkol sa nangyari kagabi. Minsan, nanloloko rin ang mga mata. Tama na ang Saturday. Heto ang kamao ko. Sumigaw ng malakas si Zhang Dabiao. Ginamit ang buong lakas ng kanyang mga paa. Ang buo niyang katawan ay parang isang bala ng kanya na sumugod. Ang dambuhalang kamao ay nababalot ng naglalagablab na apoy. Nagdala ito ng malakas na hangin. Habang pinapanood ni Lu Chen ang papalapit na kamao, lihim siyang tumango sa kanyang isipan. Maganda ang lakas. Tama rin ang anggulo. Kailangan ko lang umiwas ng bahagya. Hayaan siyang dumaplis sa balikat ko. Tapos, magpapatalon ako palabas ng entablado. Dudura ng konting dugo, at tapos na ang palabas. Ngunit, nang si Zhang Dabiao ay 3 talampakan na lang ang layo kay Lu Chen. Ang dating mabagsik na mukha ni Zhang Dabiao, biglang nanigas, na para bang may nakita siyang isang bagay na sobrang nakakatakot. Biglang nanlambot ang kanyang mga paa. Ang dating diretsong pagsugod ay biglang naging padapa, kasabay ng isang nakakahilakbot na sigaw. Ang malaking katawan ni Zhang Dabiao ay kakaibang umikot sa ere, na para bang may natapakan siyang hindi nakikitang balat ng saging. Diretsong lumampas sa ibabaw ng ulo ni Lu Chen, at bumagsak ng malakas sa gilid ng entablado sa likuran ni Lu Chen. Tumama ang ulo ni Zhang Dabiao sa sahig. Nayanig ang buong entablado. Kumurap siya ng 2 beses. Pumuti ang kanyang mga mata. At hinimite. Natahimik ang lahat. Nanatili si Lu Chen sa kanyang posisyon na nakayuko at nagkatakip ang ulo. Sumisilip sa siwang ng kanyang mga braso habang pinapanood ang eksena. Tulala siya. Anong klaseng galawan yun? Kuya, gusto ko sanang matalo. Huwag ka namang makisama ng ganito. Kapag nahimite ka, edi panalo na ako. Mabilis na umakyat sa entablado ang referee elder para tingnan si Zhang Dabiao. May kakaibang ekspresyon sa mukha, inanunsyo niyang nag-reverse ang spiritual power ni Zhang Dabiao. Nawalan ng malay, ang nanalo, Zishupik. Agad na nagkagulo ang mga manonood sa ibaba. Pwede pala yun. Sobra naman ang swerte niya. Si Zhang Dabiao, baka nasira ang tiyan kagabi. Lutong Macau. Siguradong lutong Macau to. Sa tingin ko, binayaran si Zhang Dabiao ng Zishupik para magpatalo. Tanging si Lu Chen lang ang may itsurang mas masawal pa sa natalo. Naninigas siyang lumingon sa VIP section. Nakita niya si Xiao Chun na bahagyang naniningkit ang mga mata, habang nakatitig sa kanya na parang may malalim na iniisip. Lagot. Masyadong hindi natural ang pagbagsak ni Zhang Dabiao kanina. Sa totoo lang, hindi naman talaga nadulas si Zhang Dabiao. Kundi, sa mismong sandaling iyon, kusang gumana ang reversal roulette sa loob ng katawan ni Lu Chen para protektahan siya. Nagpakawala ito ng isang napakahina, ngunit lubhang nakakatakot na presensya. Ang presensyang yun ay nakatutok lang kay Zhang Dabiao. At direktang pinatulog nito ang kanyang diwa. Isa itong passive skill. Kahit gustuhin ni Lu Chen, hindi niya ito kayang eye-off.